Darating ang araw na babagsak ang maso sa isang sikat na national auction at ipapakilala ako bilang pinakabatang museum director ng bansa. Sa araw na iyon, luluhod si Don Santiago Monteverde sa ilalim ng malakas na ulan sa labas ng aking opisina. Nagmamakaawa ng higit sa 3 oras para lamang pakinggan ko siya. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng marangyang bulwagan ng kanyang pamilya, isa lamang akong maruming basahan na pwedeng tapakan ng sinuman. Patay na nga ang magnanakaw mong ama, ipinagpatuloy mo pa rin ang lahi ninyo. Hayop ka, mukha kang inosente, pero ahas kang nakapasok sa pamamahay na ito. Isang malamig at malapot na likido ang biglang bumuhos mula sa aking ulo, pababa sa aking manipis at puting uniporme ng kasambahay. Isang nakakapasong hapdi ang mabilis na gumapang sa aking balat, sa leeg sinundan ng isang matapang at nakakahilong amoy ng chemical. Ang matamis na musika ng orkestra para sa 50th anniversary gala ng Monteverde Group ay tuluyang namatay na palitan ng mga bulungan at singhap ng daan-daang bisita. Ang mga matang puno ng panghuhusga mula sa mga elitista ng Maynila ay nakatitig sa akin. Sa isang iglap tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Nanigas ang aking mga binti. Hindi ako makahinga at lalong hindi ko maibuka ang aking mga labi upang magsalita. Nanginginig ang aking mga kamay na nakakuyom sa gilid ng aking basang palda. Sa harap ko nakatayo si Clarice Imperial, ang magandang fiancé ni Don Santiago, hawak ang isang walang laman na balde ng pintura. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri, habang ang kanyang mahabang gown ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang puting pintura na inihagis niya sa akin ay unti-unting tumutulo mula sa aking buhok patungo sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ngunit hindi ang pisikal na hapdi ng chemical ang dumudurog sa dibdib ko. Ito ay ang mga salitang binitawan niya. Ang ama ko, ang aking amang namatay nang may dalang kahihiyan 3 taon na ang nakalilipas. 3 taon akong nagtiis. Ibinaba ko ang aking pinag-aralan. Itinago ko ang aking totoong pagkatao at nilunok ko ang lahat ng pangaalipusta upang makapasok sa mansyong ito bilang isang tagapaglinis. Ginawa ko ito upang hanapin ang katotohanan kung sino ang tunay na nagbenta ng confidential files ng mga Monteverde na ibinintang sa aking ama. Ginamit nila ang utang na loob ang pagbabayad nila sa hospital bills ni Itay upang itali kami sa isang kasalang nang hindi naman siya ang gumawa. At ngayon, muli nilang binubuhay ang sugat na iyon. Nasaan ang heirloom ring na suot ko kanina bago mo linisin ang kwarto ko? Patuloy na sigaw ni Clarice, tinuturo ako ng madiin. At huwag kang magdenay, nakita ng maid ko na hinalungkat mo rin ang drawer ni Santiago kung saan nakatago ang mga bagong kontrata. Like father, like daughter talaga. Nilingon ko si Don Santiago. Ang lalaking palaging nagsasabi na naniniwala siya sa sipag at katapatan ng mga taong nagtatrabaho sa kanya. Ang lalaking lihim kong nirerespeto dahil sa kanyang paninindigan. Nakatayo siya ilang hakbang mula sa amin, suot ang kanyang pormal na taksido, ngunit ang kanyang mukha ay parang yelo sa lamig. Wala man lang bakas ng pagkabigla o awa. Hinintay kong magsalita siya. Hinintay kong ipagtanggol niya kahit man lang ang karapatan kong magpaliwanag bago ako husgahan. Ngunit bumaling lamang siya sa head of security. Ang kanyang boses ay walang emosyon, puno ng otoridad na ayaw madungisan ang pangalan ng pamilya. Tama na ang gulo, mariing utos ni Santiago. Ayoko ng iskandalo sa mismong anibersaryo ng kumpanya. Ipatawag ang mga guard, ilayo niyo ang babaeng yan sa paningin ng mga bisita, at kapkapan niyo hanggang sa dumating ang mga pulis. Isang tila, matalim na patalim ang bumaon sa aking lalamunan. Wala man lang tanong. Wala man lang imbestigasyon. Sa paningin ng isang Monteverde, ang salita ng isang imperial ay batas at ang buhay ng isang hamak na soledad ay madali lamang itapon. Bakit hindi man lang siya nagtanong na?
Yurakan nila ang aking ama. Niyurakan nila ang aking ama. Niyurakan nila ang pangalan ng nag-iisang taong nagturo sa akin ng dangal habang ako ay nakatayo rito ng walang kalaban-laban. Lumapit ang dalawang malalaking guard upang hawakan ako sa magkabilang braso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanila na wala akong kinuha. Ngunit alam kong walang maniniwala sa isang kasambahay na naliligo sa puting pintura at kahihiyan. Kung magwawala ako, itatapon nila ako ng tuluyan sa presinto ngayong gabi at mawawala ang nag-iisa kong pagkakataon na malinis ang pangalan ni Itay. Sa gitna na ng aking pagkamanhid, isang kakaibang detalye ang pumukaw sa aking diwa. Ang amoy ng pinturang tumutulo sa aking muka. Hindi ito ordinaryong wall paint. Bilang isang nag-aral ng art restoration, kilalang-kilala ng aking ilong ang matapang na amoy ng isang espesyal na chemical solvent na ginagamit pambakbak ng lumang varnish sa mga antigong painting. Bakit magkakaroon ng ganitong uri ng chemical sa balde ng isang simpleng pintura? Habang abala ang mga tao sa pag-alalay kay Clarice na umaarting, umiiyak dahan-dahan kong inilabas ang aking maliit na panyo. Nang hindi nila napapansin, pasimple kong pinasadahan ng panyo ang makapal na chemical sa laylayan ng aking palda at mahigpit itong itinago sa bulsa ng aking apron. Nang iharap sa akin ng head of security ang isang incident report na nagsasabing inaako ko ang pagnanakaw upang hindi na ako sakta ng mga bisita. Kinuha ko ang ballpen nang may nanginginig na mga daliri. Hindi ako tumingin kay Santiago. Hindi rin ako tumingin kay Clarice. Nilunok ko ang lahat ng luhang nagbabadyang tumulo at pumirma sa ibabaw ng papel. Opo, senyor. Tatanggapin ko ang lahat ng putik na ibabato ninyo sa akin ngayong gabi. Ngunit sinisiguro ko sa inyo ang mismong pinturang ipinambuhos ninyo sa akin ang siyang magbubunyag ng pinakamatinding bulok sa inyong pamilya. Ang matapang at nilong amoy ng chemical ay patuloy na kumakapit sa aking balat at mga kamay, tila isang sumpa na ayaw magpabura. Itinulak ako ng mga gwardiya sa loob ng madilim at sementadong bodega sa ilalim ng kusina, bago tuluyang isinara ang mabigat na pintuang bakal. Ang malamig na simoy ng gabi ay pumasok mula sa maliit na siwang ng bintana, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang nakakapasong hapdi sa aking leeg at mga braso. Unti-unti nang natutuyo ang puting pintura sa aking manipis na uniforme, bumabakat sa aking balat at pinapatigas ang bawat hibla ng aking buhok. Sa gitna ng katahimikan at dilim, hinayaan kong bumagsak ang aking mga tuhod sa magaspang na sahig. Ngunit, wala akong oras para umiyak. Sa tulong ng manipis na liwanag mula sa labas, ng inginig na inilabas ko mula sa bulsa ng aking apron, ang panyong ipinunas ko kanina sa laylayan ng aking palda. Itinapat ko ito sa aking ilong. Pumikit ako at sinubukang ihiwalay ang bawat sangkap ng pamilyar na amoy na ito. Ang aking ama ay isang dalubhasang art appraiser at restorer. Bata pa lamang ako namulat na ang aking mga mata at pang-amoy sa iba't ibang uri ng pintura at solvent na ginagamit sa paglilinis ng mga antigong obra. Ang amoy na ito, hindi ito ordinaryong wall paint na nabibili lamang sa kahit anong hardware store. Ang matalim na amoy na humahapdi sa ilong ay nagmumula sa isang espesyal at purong chemical solvent. Ito ay isang matapang na mixture na particular na ginagamit upang bakbakin ang makapal na lumang varnish ng mga painting na nagmula pa noong 18th century. Biglang kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Ang ganitong klaseng chemical ay hindi basta-bastang nakakalat sa mansyon. Mahigpit itong nakatago sa private restoration room ng mga Monteverde sa 3 palapag, isang kwartong limitado lamang ang pwedeng pumasok, kabilang na ang mismong pamilya at mga high-ranking staff. Kung ganun bakit nasa balde ito ni Clarice, hindi niya ito aksidenteng napulot.
May isang taong mula sa loob ng mansyong ito ang sadyang nagganda ng balding yon at humalo ng mapanganib na chemical upang siguraduhing masusunog ang aking balat at habang buhay kong dadalhin ang peklat ng gabing ito. Ang lalim ng aking pag-iisip ay biglang nagambala nang marinig ko ang mabibigat na yabag papalapit sa bodega. Umikot ang malamig na seradura at dahan-dahang bumukas ang pinto, nagpapasok ng nakakabulag na liwanag mula sa pasilyo. Isang mataas at pamilyar na anino ang humarang sa pintuan. Si Don Santiago Monteverde. Nakatayo siya roon. Suot pa rin ang kanyang perpektong taksido na walang kahit anong gusot, habang ang aking kaawa-awang hitsura ay nakakalat sa sahig na parang isang basurang itinapon. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, walang bakas ng awa o kahit konting simpatya, tila nakatingin sa isang estrango na labis niyang pinandidirian. "Bakit mo ginawa yan, Soledad?" Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang bigat na nakakabingi. "Tinanggap ka namin dito, binigyan ka namin ng trabaho, at pinakain kahit alam naming may mansa ang pangalan ng ama mo dahil sa pagtataksil niya sa pamilyang ito. At ito ang igaganti mo." Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa mukha niya na ang ama ko ay inosente, na ang kanyang pamilya ang gumamit sa aking ama bilang scapegoat upang pagtakpan ng sarili nilang dumi. Ngunit kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Pinigilan ko ang panginginig ng aking kalamnan at dahan-dahang tumayo pilit na itinatapat ang aking paningin sa kanya. Hindi ako yuyuko. Hindi ako magmamakaawa. "Wala po akong kinuha, senyor." Tahimik ngunit matigas kong sagot. Ang aking boses ay gasgas dahil sa pagpipigil ng luha. "Wala po akong ninakaw na kahit anong singsing ni Ma'am Clarice, at lalong wala po akong pinakialamang mga kontrata mula sa inyong kwarto." Umiling si Santiago. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tama na." Mabilis niyang pagputol sa aking sasabihin. "Ayoko ng gulo. Nakita ng maraming bisita ang ginawa mo. Nandun ang mga kaibigan ni Clarice at ang mga board of directors. Gusto ko nang matapos ang iskandalong ito ngayong gabi." Humakbang siya ng isa papalapit sa akin. "Malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa amin, Soledad. Kami ang nagbayad ng milyon-milyong hospital bills ng ama mo bago siya namatay. Utang na loob na lang sana. Huwag mo nang sirain ang pangalan ng mga Monteverde, lalo na't nalalapit na ang kasal ko." Ang mga salitang binitawan niya ay parang mga asidong mas masakit pa kaysa sa chemical na tumutulo sa aking balat. Utang na loob. Yan ang ginamit nilang kadena para igapos ang aking ama, at ngayon, yan din ang ginagamit niya para patahimikin ako. Nanikip ang dibdib ko. Ang lalaking ito na minsan ko nang tiningala dahil sa kanyang prinsip, o ay isa rin palang bulag na sunod-sunuran sa ilusyon ng kanyang perpektong pamilya. "Opo, senyor." Sagot ko, ginagamit ang aking pagiging magalang bilang isang matigas na kalasag. "Kung yan ang paniniwala ninyo, wala na po akong magagawa." Tinitigan niya ako ng mariin. Pilit hinahanap sa aking mga mata ang pag-amin na gusto niyang makita. Ngunit wala siyang makikita, kundi isang malamig na pader. Bago siya tuluyang tumalikod, nag-iwan siya ng huling utos. "Sa oras na sumikat ang araw, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa mansyong ito. Wag na wag ka nang magpapakita sa amin kung ayaw mong ipakulong kita tulad ng dapat sanang nangyari sa ama mo." Isinara niyang muli ang pinto. Ibinabalik ako sa dilim at lamig. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako mag-isa sa lugar na ito kasama ang katotohanang walang sinuman ang magtatanggol sa akin kundi ang aking sarili. Umupo ako sa isang sulok at lumapit sa maliit na timba ng tubig na iniiwan ng mga hardinero. Basang-basa ang aking mga kamay nang subukan kong kuskusin ang namumuong pintura sa aking mga daliri. Masakit. Nakakapaso ang bawat pagkuskus ko sa aking namumulang balat.
Ngunit habang pilit kong tinatanggal ang pintura, may isang matigas at magaspang na bagay ang bumaon sa ilalim ng aking kuko. Dahan-dahan ko itong hinugot gamit ang aking hininga na nanlalamig. Inilapit ko ang aking kamay sa siwang ng bintana upang tapatan ito ng sinag ng buwan. Isang maliit na hibla, isang magaspang at kupas na sinulid mula sa isang makapal na tela. Napakunot ang aking noo. Ang hiblang ito, nakuha ko ito nang mahigpit kong hawakan ng braso ni Clarice habang nagpupumiglas ako sa pagkakabuhos niya ng pintura kanina. Ngunit hindi ito galing sa kanyang mamahaling silk gown. Bilang isang art restorer, kilalang-kilala ko ang teksturang ito. Ito ay isang hibla ng lumang canvas, isang toa na ginagamit bilang basehan ng mga klasikong oil painting. Bakit magkakaroon ng hibla ng lumang canvas sa damit ni Clarice sa mismong gabi ng anibersaryo? At bakit amoy restoration solvent ang pinturang ibinuhos niya sa akin? Tumingin ako sa maliit na hibla na nakapatong sa aking palad. Ang sagot na hinahanap ko ay hindi nasa mga papeles ng kumpanya. Nakatago ito sa loob ng mga antigong painting ng pamilya Monteverde. At sisiguraduhin kong sa oras na mabunyag ito sila mismo ang luluhod sa harap ko. Pagsapit ng madaling araw, ang malapalasyong mansyon ng mga Monteverde ay nagmimistulang isang malaking netso. Tahimik malamig, at puno ng mga lihim na pilit ibinabaon sa limot. Bago pa man sumikat ang araw, inaasahan na nilang naka-impact na ang aking mga gamit at tuluyan na ako maglalaho na parang bula. Ngunit hindi ako aalis nang walang dalang kasagutan. Ginamit ko ang huling mga oras ko sa loob ng mansyon upang umakyat sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang private gallery at restoration room ng pamilya. Dito nagtatrabaho ang aking ama noon at dito rin nag-umpisa ang kalbaryo ng aming buhay. Pagpasok ko sa loob ng malawak na kwarto, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng linseed oil at lumang kahoy. Binuksan ko lamang ang maliit na flashlight na dala ko upang hindi makaagaw ng pansin sa mga nagpapatrulyang gwardiya sa labas. Pinasadahan ko ng liwanag ang mga naglalakihang painting na nakasabit sa dingding. Lahat ay mga mamahaling obra na pagmamay-ari ng mga ninuno ni Don Santiago. Ngunit may isang painting na umagaw sa aking pansin, ang pinakamalaking family portrait ng mga Monteverde na nakasabit sa mismong sentro ng kwarto. Nilapitan ko ito. Sa unang tingin, mukha itong perpekto at kagalang-galang. Ngunit ang mga mata ko ay hindi madaling malinlang. Pinalaki ako ng isang dalubhasang art appraiser kaya agad kong napansin ang hindi likas na kintab ng varnish na bumabalot sa canvas. Ang mga brush strokes ay masyadong patagkulang sa lalim at emosyon na taglay ng isang tunay na obra maestra mula sa ika-18 siglo. Isang peke. Pinalitan nila ang orihinal na painting ng isang replika. Itinaas ko ang aking nanginginig na kamay at maingat na kinapa ang gilid ng canvas kung saan ito nakakabit sa kahoy na frame. Magaspang. Pamilyar. Hinugot ko mula sa bulsa ng aking apron ang maliit na hibla na nakuha ko sa ilalim ng aking kuko kanina. Pinagkumpara ko ang dalawa sa ilalim ng mahinang liwanag. Magkaparehong magkapareho. Ito ang eksaktong material na sumabit sa damit ni Clarice. Dahan-dahan kong pinasa, dahan ng aking mga daliri ang makapal na gintong frame ng painting. Sa bandang ilalim, may isang bahagi ng kahoy na tila umuuga. Ginamit ko ang dulo ng aking hairpin upang sungkitin ang siwang. Unti-unting bumigay ang isang maliit na panel at mula sa loob nito ay may nahulog na 2 maliliit na itim na rolyo pabagsak sa aking palad. Nanlaki ang aking mga mata. Mga microfilm. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi ko kailangang maging isang henyo upang malaman kung ano ang nilalaman ng mga ito. Ito ang mga confidential files ng kumpanya.
Ang mga dokumentong ibinintang nilang ninakaw at ibinenta raw ng aking ama sa mga kalabang negosyo. Hindi ito kailanman lumabas ng mansyon. Itinago lamang ito sa mismong puso ng tahanan ng mga Monteverde upang gamitin bilang alas ng tunay na salarin. At ang taong may hawak ng balde ng pintura na amoy, restoration solvent kanina, ay walang iba kundi si Clarice. Bago pa ako makaisip ng susunod na hakbang, isang sinag ng liwanag ang biglang sumilay mula sa pasilyo. May nagbukas ng pinto ng gallery. Mabilis akong umatras at nagtago sa likod ng isang malaking rebulto na natatakpan ng puting tela sa madilim na sulok ng kwarto. Pinigilan ko ang aking paghinga. Pumasok ang isang bulto ng babae. Kahit sa dilim, kilalang-kilala ko ang hubog ng kanyang katawan at ang hawak niyang mamahaling cellphone na nakadikit sa kanyang tainga. Si Clarice. I told you, huwag mo akong tatawagan sa ganitong oras. Gigil, ngunit mahinang boses na asik ni Clarice sa kausap niya sa kabilang linya. Nagawa ko na ang parte ko. Pinahiya ko na ang basurang maid na yon para may mapagbintangan tayo kapag nawala ang mga files ni Santiago. Ngayon, siguraduhin mong papasok ang pera bukas ng umaga. Kailangan kong mabayaran ang lahat ng utang ni Papa bago ang kasal, kung hindi ay sa kangkungan pupulutan ng pamilya ko. Nang ningit-nit ang aking mga ngipin. So ito pala ang totoo? Ang perpektong fiancé ni Don Santiago, ang babaeng mula sa isang tanyag na pamilyang imperial, ay lulong sa utang. At ginagamit niya ang sikreto ng mga Monteverde upang isalba ang bumabagsak nilang reputasyon. Ang aking ama ay naging biktima ng kanilang kasakiman at ngayon, ako naman ang gusto nilang gawing panakipbutas. Naglakad si Clarice papalapit sa gintong frame ng family portrait. Nakita kong nanginig ang kanyang mga kamay nang mapansin niyang nakabukas na ang maliit na panel sa ilalim nito. My God! Narinig kong bulong niya bakas ang matinding kaba sa kanyang boses. Nawawala ang mga films. Abala siya sa paghalungkat sa frame nang mapagpasyahan kong ito na ang pagkakataon ko upang tumakas dala ang ebidensya. Dahan-dahan akong humakbang taatras, mahigpit na nakakuyom ang aking kamay sa mga microfilm. Isang hakbang, dalawang hakbang. Nakatuon ang aking paningin sa likod ni Clarice upang siguraduhin hindi siya lilingon. Ngunit bago pa ako makalapit sa pinto, may isang malaking kamay na biglang pumulupot sa aking baywang mula sa dilim, habang ang isa pang kamay ay mabilis at mahigpit na tumakip sa aking bibig upang pigilan ang anumang tunog na lalabas sa aking lalamunan. Nanigas ang buo kong katawan sa sobrang takot. Nagpupumiglas ako, pilit kinakalmot ang braso ng taong nakahuli sa akin, ngunit masyado siyang malakas. Hinila niya ako pabalik sa pinakamalalim na anino ng kwarto, palayo sa paningin ni Clarice. Isang mainit na hininga ang tumama sa aking tainga, kasabay ng isang mahinang bulong na nag-uutos sa aking manahimik. Huwag kang malikot, Soledad. Ako to. Natigilan ako. Kilala ko ang boses na iyon. Ang malambing at laging nag-aalalang boses na iyon. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakatakip ng kanyang kamay sa aking bibig sapat upang makalingon ako. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ko ang maamang mukha ni Mateo, ang pinsan ni Don Santiago. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit kahit nakilala ko na siya, ang kanyang kamay na nakahawak sa akin ay hindi pa rin bumibitaw. Bumaon sa aking balat ang mainit at mahigpit na pagkakakapit ng kanyang mga daliri. Mabilis na humakbang paalis si Clarice, tuluyang lilisan ng gallery nang walang nakuhang kasagutan kung nasaan ang mga nawawalang dokumento. Nang masigurado kong malayo na ang kanyang mga yabag, dahan-dahang inalis ni Mateo ang kanyang kamay mula sa aking bibig. Napasandal ako sa malamig na pader, humihabol ang hininga, habang mahigpit pa ring nakakuyom ang aking palad sa dalawang rolyo ng microfilm. Tinitigan ko ang lalaking nasa harap ko. Si Mateo.
Sa loob ng 3 taon kong pagiging kasambahay rito, siya lamang ang kaisa-isang miyembro ng pamilya na nag-aabala na batiin ako tuwing umaga. Siya ang pinsan ni Don Santiago, isang tahimik na anino sa likod ng malakas at makapangyarihang pangalan ng mga Monteverde. Bakit mo ginagawa ito, Soledad? Mapapahama ka. Malumanay niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pag-aalala, isang ekspresyong matagal ko nang hindi nakikita sa mansyong ito. Kailangan ko pong linisin ang pangalan ng aking ama, Sir Mateo. Sagot ko, ang boses ko ay nanginginig. Ngunit may matigas na paninindigan. Ibinuka ko ang aking palad upang ipakita sa kanya ang mga itim na rolyo. Nandito po ang ebidensya. Hindi po ang ama ko ang nagbenta ng mga sikreto ng kumpanya. Si Clarice, narinig ko siya kanina. Baon sa utang ang pamilya imperial. Inasahan kong magugulat siya o kaya ay magagalit at ipagtatanggol ang magiging asawa ng kanyang pinsan. Ngunit sa halip isang malungkot na buntong, hininga ang pinakawalan niya. Alam ko. Mahinang pag-amin ni Mateo. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Clarice, ngunit walang maniniwala sa akin. Sa paningin ni Kuya Santiago, perpekto ang babaeng yon. At ikaw, sa oras na ilabas mo ang mga films na yan babalik ta rin kanila. Sasabihin nilang ikaw ang nagnakaw niyan para siraan ang kasal nila. Nanlamig ang aking buong katawan. Tama siya. Kahit hawak ko pa ang ebidensya, isa lamang akong hamak na maid na may bahid ng nakaraan. Sino ang maniniwala sa akin laban sa isang imperial at isang Monteverde? Inabot ni Mateo ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mainit at nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng aking kalbaryo. Hayaan mong tulungan kita, Soledad. Hindi ka pakikinggan ni Kuya Santiago, pero ako, may mga kakilala ako sa labas. Kaya akong ipasuri ang mga laman niyan at humanap ng eksperto na pwedeng tumestigo laban kay Clarice nang hindi nadadawit ang pangalan mo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon, mag-isa kong pinasan ang bigat ng pagiging isang anak ng pinagbintangang kriminal. Ang alok niyang tulon ay tila isang matibay na baging na inihagi sa akin habang ako ay nalulunod. Sa sobrang pagod at desperasyon, hinayaan kong magtiwala ang aking pusong matagal nang nagdududa. Inihiwalay ko ang isang rolyo ng microfilm at maingat na ibinigay ito sa kanya habang ang isa ay itinago ko pabalik sa aking bulsa bilang pansiguro. Maraming salamat po. Nangingilid ang luhang pasasalamat ko. Mag-impake ka na at umalis bago sumikat ang araw. Ako na ang bahala rito. Huling bili niya bago siya mabilis na naglaho sa dilim ng pasilyo. Bumaba ako patungo sa quarters ng mga kasambahay upang kunin ang aking mga gamit. Halos wala pa akong naisa sa lansa nang bumukas ang pinto ng aking maliit na kwarto. Pumasok si Manang Rosa, ang matandang tagapagluto ng mansyon. May dala siyang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang garapon ng herbal na gamot. Nang makita niya ang kalagayan ko, ang aking balat na namumula at nagtutuklap dahil sa matapang na chemical at ang aking mga matang pugto, hindi niya napigilang mapahagulgol. Diyos ko po, Soledad, anong ginawa ng mga halimaw na yun sa'yo? Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang aking mga sugat. Ang bawat haplos niya ay may dalang hapdi, ngunit mas nangingibabaw ang init ng pagmamahal ng isang inang matagal ko nang hinahanap. Kailangan ko na pong umalis, Manang. Tahimik kong sagot, pinipigilan ng aking paghikbi. Pero huwag po kayong mag-alala. May tumutulong na po sa akin. Nakuha ko ng ebidensya at hawak na ito ni Sir Mateo. Tutulungan niya raw po akong lumaban. Sa halip na matuwa, biglang natigilan si Manang Rosa. Ang kanyang kulubot na mukha ay napalitan ng matinding pangamba. Ibinaba niya ang basang bimpo at hinawakan ng mahigpit ang aking mga balikat. Bakinig ka sa akin, anak.
Mariin niyang ibinulong ang kanyang paningin ay nagpapalipat-lipat sa paligid na tila may nakikinig sa amin. Bahala na ang Diyos sa kanila, ngunit tandaan mo ito. Sa bahay na ito ang pinakamalambot na unan ang madalas na bumibigti sa leeg mo. Walang Monteverde ang kikilos ng hindi para sa sarili nila. Mag-ingat ka. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Bitbit ang aking lumang duffel bag, palihim akong naglakad sa mga madilim na pasilyo patungo sa likod ng mansyon upang tuluyan ng lumisan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ngunit bago ko marating ang exit, napadaan ako sa tapat ng East Wing, ang pribadong pasilyo kung saan naroon ang kwarto ni Doña Carmen, ang kinatatakutang madrasta ni Don Santiago na bihira lamang lumabas ng kanyang silid. Natigil ako sa paglalakad nang makita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na dahan-dahang lumabas mula sa kwarto ng matanda. Nagtago ako sa likod ng isang malaking florera. Ito ay si Mateo. Ngunit ang maamo at maawaing mukha na ipinakita niya sa akin kanina sa gallery ay tuluyang naglaho. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, nakita ko ang isang nakapanging ilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng kasakiman at panlilinlang. Itinaas niya ang rolyo ng microfilm na ibinigay ko sa kanya at tinitigan ito na parang isang premyo. Bago niya ito maingat na itinago sa loob ng kanyang coat. Ang mahina, ngunit mabigat na paglapat ng pinto, ang kahoy sinundan ng malamig na pag-ikot ng seradura ay tila isang babala na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Hindi ako tuluyang lumisan ng mansyon ng madaling araw na yon. Bago pa man ako makalabas ng gate, hinarang ako ng mga gwardiya. Isang mahigpit na utos mula kay Clarice ang pumigil sa akin. Gagamitin niya ang peking confession na pinirmahan ko upang ipakulong ako kung hindi ako magsisilbi sa huling pagkakataon sa kanilang pre-wedding press conference ngayong gabi. Isang pambubuska. Isang pagpapakita ng kapangyarihan sa harap ng media at ng buong angkan. Pumayag ako hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil kailangan ko ng isa pang gabi sa loob ng teritoryo ng mga Monteverde. Gumawa ako ng sarili kong patibong. Ang Grand Ballroom ay napuno ng mga kilalang personalidad mamamahayag at mga negosyante. Sa gitna ng nakakabulag na liwanag mula sa mga kamera nakatayo, si Clarice suot ang isang kumikinang na pulang gown nakakapit sa braso ni Don Santiago. Nakangiti sila sa lahat, tila isang prepektong larawan ng kapangyarihan at pag-ibig. Ngunit alam ko, ang bahong nagtatago sa likod ng mga niting iyon. Lumapit ako upang mag-serve ng champagne. Nang makita ako ni Clarice isang malisyosong kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa harap ng mga kaibigan niyang matapobre, sinadya niyang itabig ang kanyang kopita. Ang pulang alak ay tumapon at dumaloy, pababa sa kanyang mamahaling sapatos. Tumigil ang usapan sa aming paligid. Ang lahat ng atensyon ay naibaling sa amin. Look what you've done, you clumsy maid! Malakas at matinis na bulyaw ni Clarice, sadyang ipinaparinig sa mga bisita. Wala ka nang kwenta, naninira ka pa ng gamit. Punasan mo yan, ngayon din. Bumaling ako kay Santiago. Nagbabaka sakaling pipigilan niya ang panhihiya ng kanyang mapapangasawa. Ngunit tulad ng inaasahan, iniwas lamang niya ang kanyang paningin. Muling naghari ang kanyang paboritong salita, ayaw niya ng gulo. Para sa kanya, ang reputasyon ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa dignidad ng isang tulad ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong tray. Ibinaba ko ang aking sarili, itiniklop ang aking mga tuhod, at lumuhod sa harap ni Clarice. Kinuha ko ang puting panyo mula sa aking apron at sinimulang punasan ng alak sa kanyang sapatos. Naramdaman ko ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Ang bulungan na tumutusok sa aking pagkatao.
Ang pamilyar na bigat ng hiya na pilit ibinabagsak sa aking mga balikat. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Clarice mula sa itaas. Akala niya ay nanalo siya. Akala niya ay tuluyan na niyang nadurog ang aking danggal. Ngunit habang nakayuko ako, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Luluhod ako ngayon, Clarice. Luluhod ako at titiisin ang lahat ng pang-aalipusta ninyo. Ngunit sisiguraduhin kong hindi magtatagal kayo ang magmamakaawang lumuhod sa akin. Bago magsimula ang party, palihim kong iniwan ang isang nakasulat na mensahe sa loob ng kwarto ni Clarice. Isang banta mula sa isang nagpapanggap na blackmailer. Nakasulat doon na hawak ko ang nawawalang microfilm at kung hindi siya magdadala ng pera sa lumang greenhouse sa likod ng mansyon, pagsapit ng 10:00 ng gabi, ilalabas ko ito sa media. Nang sumapit ang takdang oras, tahimik akong tumakas mula sa kusina at nagtago sa makapal na halamanan sa labas ng greenhouse. Ang gabi ay malamig at balot ng hamog. Hawak ko ang aking maliit na voice recorder, nag-aabang sa pagdating ni Clarice. Gusto kong makuha ang pag-amin niya na siya ang nagbenta ng mga dokumento upang mapatunayan kong inosente ang aking ama at linisin ang pangalan niya mula sa kasalan ng ipinataw ng mga Monteverde. Lumipas ang ilang minuto. Tanging ang pag-ihip ng hangin sa mga puno ang aking naririnig. Biglang nakaramdam ako ng kaba. Paano kung hindi siya sumipot? Paano kung ibinunyag niya ang sulat kay Santiago? Pagkaraan ng ilang sandali, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa pasilyo ng harden. Hinigpitan ko ang hawak sa recorder. Hinihintay ko ang tunog ng matataas na takong ni Clarice. Ngunit habang papalapit ang bulto sa liwanag ng buwan, unti-unting gumuho ang aking inaasahan. Ang taong dumating ay walang suot na marang yang damit. Hindi siya si Clarice. Isang matangkad at maskuladong lalaki ang humakbang papasok sa greenhouse. Nakasuot siya ng itim na jacket at may dalang isang maliit na briefcase. Nakilala ko siya agad. Siya ang personal na bodyguard at pinagkakatiwala ang tauhan ni Doña Carmen. Nanlaki ang aking mga mata. Nanlamig ang aking mga kamay. Bakit nandito ang tauhan ng madrasta ni Santiago kung ang sulat ay iniwan ko para kay Clarice? Paano itong napunta sa tauhan ni Doña Carmen? Parang mga piraso ng puzzle na biglang nabuo sa aking isipan. Si Clarice, ang pamilya imperial, sila ay mga tau-tauhan lamang. Isang malaking front para sa mas madilim na operasyon. Ang totoong kumokontrol sa lahat, ang tunay na magnanakaw na sumira sa buhay ng aking ama at ngayon ay unti-unting umuubos sa yaman ng mga Monteverde, ay walang iba, kundi ang babaeng nasa itaas ng hierarkya ng mansyong ito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko habang pilit akong umaatras sa dilim upang hindi matuklasan kasabay ng patuloy na paghahanap ng lalaki sa pinagmulan ng mensahe. Ang mabibigat na yabag sa natuyong damo, ay unti-unting lumayo at tuluyang nilamon ng dilim. Habang nakatago sa likod ng malalakas na baging sa labas ng greenhouse, halos hindi ko maramdaman ang sarili kong paghinga. Kusa nang nabuo ang mga piraso ng puzzle sa aking isipan. Ang mamahaling sapatos ni Clarice, ang peking mga painting at ang mga sikretong dokumento ng kumpanya. Si Clarice ay isa lamang isang desperadang babae na gagamitin ang anumang paraan para isalba ang pangalan ng mga imperial. Ngunit ang totoong kumokontrol sa lahat ng ito, ang aninong sumisipsip sa yaman ng mga Monteverde at pumaslang sa danggal ng aking ama ay nakaupo lamang sa kanyang marangyang kwarto sa East Wing. Si Doña Carmen. Naalala ko ang gabi bago mamatay ang aking ama sa atake sa puso dahil sa stress ng investigasyon. Sabi niya sa akin, may nadiskubre siyang hindi tugma sa mga art collection ng pamilya. Isang linggo pagkatapos noon, bigla na lamang lumabas ang mga ebidensya
na nagbebenta raw siya ng confidential files. Ginamit ni Doña Carmen ang aking ama bilang scapegoat upang pagtakpan ang sarili niyang pagnanakaw sa kumpanya. At ngayon, si Santiago ang bulag at aroganteng pinuno ng pamilyang ito ay walang kaalam-alam na ang mismang madrasta niya ang sumisira sa kanyang imperyo. Sa kabila ng galit na nararamdaman ko kay Santiago dahil sa pagyapak niya sa aking pagkatao, alam kong hindi ko pwedeng hayaang magtagumpay ang totoong halimaw sa mansyong ito. Kailangan kong bawiin ang unang microfilm. Kagabi nakita ko si Mateo na lumabas mula sa kwarto ni Doña Carmen na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang bahagi ng isip ko ang nagbabala, ngunit sa sobrang desperasyon, pilit kong kinumbinsi ang aking sarili na baka sinusudan niya rin ng matanda. Baka naghahanap siya ng karagdagang ebidensya upang tulungan ako. Kailangan kong magtiwala dahil siya na lamang ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng kabutihan sa lugar na ito. Kinaumagahan bago pa man magsimula ang pag-aayos para sa isang pananghalian ng pamilya. Palihim kong tinawagan si Mateo gamit ang isang lumang telpo no sa kusina. Nagkita kami sa loob ng abandonadong glass house sa likod ng hardin. Malamig ang hangin, ngunit tagaktak ang pawis sa aking dahil sa matinding kaba. Pagpasok niya, sinalubong niya ako ng kanyang pamilya at maamong ngiti. Suot niya ang isang simpleng puting polo mukhang kalmado at inosente tulad ng nakasanayan ko. Soledad, malumanay niyang tawag sa aking pangalan, mabilis na lumapit at hinawakan ang aking mga braso. Bakit hindi ka pa umaalis, delikado? Para sa'yo ang manatili rito, lalo na at naghahanap na ng sisisihin si Clarice. Hindi po si Clarice ang tunay na kalaban, Sir Mateo. Sunod-sunod at nagmamadali kong paliwanag, hindi na inintindi ang pag-ingal. Nakita ko ang tauhan ni Doña Carmen kagabi. Siya ang kumukuha ng mga ibinebentang impormasyon. Si Doña Carmen ang sumisira sa kumpanya ninyo at siya rin ang nag-frame up sa ama ko. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, umaasang makikita ko ang gulat o galit para sa kanyang pamilya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tumango siya ng dahan-dahan, isang reaksyon na tila ba hindi na bago sa kanya ang impormasyong ibinunyag ko. Kaya kailangan na po nating ibigay sa mga pulis ang microfilm na ibinigay ko sa inyo. Pagmamakaawa ko, mahigpit na humawak sa laylayan ng kanyang manggas. Ito na lamang ang tanging paraan upang malinis ang pangalan ni Itay at mailigtas si Don Santiago mula sa tuluyang pagbestak. Hawak niyo pa po ba? Ngumiti si Mateo. Isang ngiting nagpamukhang napakaligtas ng mundo. Hinaplos niya ang aking buhok na parang pinapatahan ng isang natatakot na bata. Huwag kang mag-alala, Soledad. Hindi kita pababayaan. Malambing niyang sagot. Mula sa loob ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang makapal na brown envelope. Naipa-develop ko na ang laman ng microfilm sa isang kaibigang investigador. Nandito na ang lahat ng financial records at bank accounts na magpapatunay sa kasalanan ni Tita Carmen. Pwede na nating dalhin ito sa mga awtoridad. Isang malaking nakakaginawang hininga ang kumawala sa aking dibdib. Sa wakas, 3 taon ng pagtitiis, paghihirap at pang-aalipin ang matatapos na. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang envelope. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ng aking mga sugat sa balat. Mabilis kong binuksan ang takip nito, umaasang makikita ang katotohanang matagal ipinagkait sa amin. Hinugot ko ang makapal na bungkos ng mga papel mula sa loob. Ngunit nang ilipat ko ang aking paningin sa mga dokumento, biglang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Nanigas ang aking mga daliri. Ikinurap ko ang aking mga mata, inisip na baka pinaglalaruan lamang ako ng liwanag sa loob ng glass house. Inilipat ko ang unang pahina, sumunod ang ikalawa, ang ikatlo, hanggang sa makarating ako sa dulo. Puro blankong papel. Walang kahit anong nakasulat, walang bank records, walang ebidensya.
mga malilinis at mapuputing papel na walang silbi. Dahan-dahan kong angat ang aking paningin puno ng pagkalito at pamamanhid. Tumingin ako kay Mateo, umaasang may ipapaliwanag siya na baka nagkamali lamang siya ng nadalang envelope. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya, ang maamo at mapag-arugang mukha na palagi niyang ipinapakita sa akin ay unti-unting nagbago. Ang kanyang labi ay dahan-dahang umangat, bumubuo ng isang malamig at nakakapanindig balahib na ngiti. Ang luhir lanjo ninmeo mo, puno ng pang-uuyam at tagumpay. Ang maamo at mapag-arugang muka na palagi niyang ipinapakita sa akin ay tuluyang naglaho na palitan ng isang malamig at nakakapanindig balahib na ngiti. Ang kanyang mga mata na dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa, ay ngayon tila mga patalim na direktang bumabaon sa aking dibdib. Bakit ka nagugulat, Soledad? Mahinang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Akala mo ba talaga tutulungan kita? Akala mo ba pipiliin ko ang isang hamak na kasambahay kaysa sa sarili kong pamilya? Napaatras ako, nanginginig ang buong katawan. Nabitawan ko ang mga blangkong papel at hinayaan itong magkalat sa sahig ng glasshouse. Hindi ito maaari. Siya ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ko. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang lumaban. Bakit? Tanging salitang lumabas sa aking nanginginig na mga labi. Bakit niyo po ito ginagawa? Kinuha ninyo ang ebidensya ko. Kayo ni Doña Carmen. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Mateo. Mabilis siyang humakbang papalapit at bago pa ako makatakbo, mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Sa isang mabilis na galaw, idinikit niya ako sa pader ng glasshouse. Ang kanyang kabilang kamay ay walang awang dumukot sa bulsa ng aking apron upang kunin ang natitirang rolyo ng microfilm na itinago ko. I'll take this, bulong niya habang inilalagay ang huling ebidensya sa kanyang sariling bulsa. Sayang ang talino mo, Soledad. Nakuha mo nga ang pruweba pero nakalimutan mong sa mundong ito hindi nananalo ang katotohanan. Nananalo kung sino ang may kapangyarihan. Naramdaman ko ang matinding paninikip ng aking dibdib. Wala na. Kinuha na niya ang lahat. Ang nag-iisang pagkakataon upang malinis ko ang pangalan ni Itay ay tuluyan ng inagaw sa aking mga kamay. Pilit akong nagpupumig as kinakalmot ang kanyang braso, ngunit masyado siyang malakas. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na silver na lighter. Lumingon siya sa isang lumang bakal na basurahan sa gilid ng glasshouse. Inipon niya ang ilang mga lumang diaryo at tuyong dahon sa loob nito bago walang pag-aalinlangang sinindihan ng apoy. Lumakas ang liyab, nagbibigay ng nakakapasong init sa loob ng silid. Hindi ko maintindihan kung anong balak niya hanggang sa sinimulan niyang guluhin ang kanyang sariling buhok. Walang habas niyang kinalmot ang kanyang sariling pisingi at braso hanggang sa mag-iwan ito ng mapupulang marka. Pinunit niya ang botones ng kanyang puting polo bago niya ako malakas na itinulak pabalik sa sahig, malapit sa nag-aapoy na basurahan. At pagkatapos sumigaw siya ng ubod ng lakas. Tulong, Kuya Santiago. Mga gwardya, tulungan ninyo ako. Ang kanyang boses ay puno ng peking takot at desperasyon. Nanlaki ang aking mga mata. Bago pa ako makatayo, bumukas ng marahas ang pintuan ng glasshouse. Bumungad sa amin si Don Santiago, bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang muka. Kasunod niya si Doña Carmen na ang mga kilay ay nakataas sa galit at ilang malalaking gwardya ng mansyon. Mateo, anong nangyayari rito? Mabilis na lumapit si Santiago sa kanyang pinsan at inalalayan itong tumayo. Umiyak na nakatingin si Mateo kay Santiago sabay turo sa akin na nakaupo sa sahig sa tabi ng apoy. Kuya, nahuli ko siya. Nalaman ko kung nasaan ang mga nawawalang confidential files natin, kaya sinubukan ko siyang kausapin. Pero hiningian niya ako ng 50 milyong piso kapalit ng mga dokumento.
nang sabihin kong isusumbong ko siya sa'yo. Sinubukan niyang sunugin ang mga files at sinaktan niya ako para makatakas. Isang malamig na balde ng yelo ang tila ibinuhos sa aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Mateo, hindi makapaniwala sa kasinungalingang walang kahirap-hirap niyang ginawa. Ang lalaki nagpanggap na kakampi ko ay siya palang pinakamatalim na patalim na sasaksak sa aking likuran. Hindi totoo yan. Sigaw ko, pilit na tumatayo. Puno ng luha ang aking mga mata habang nakatingin kay Santiago. Senyor, maniwala po kayo sa akin. Kinuha niya ang ebidensya. Siya at si Doña Carmen ang nagnakaw sa inyo. Ginagawa lamang nila akong sangkalan. How dare you? Isang matalim na boses ang umalingaw. Humarap sa akin si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay nababalot ng pandidiri. Pagkatapos ng lahat ng tulong at habag na ibinigay namin sa pamilya mo, ito ang igaganti mo. You are a desperate, manipulative thief, just like your dead father. Gusto mong siray ng pamilyang ito para pagtakpan ang sarili mong kasakiman? Umiling ako ng umiling. Nagmamakaawang ibinaling ang aking paningin sa kaisa-isang taong inaasahan kong gagamit ng lohika. Don Santiago, parang awa niyo na. Hindi ko kayang gawin ang ibinibintang niya. Wala akong sinunog. Nasaan ang hustisya na palagi ninyong ipinagmamalaki? Tignan niyo po ang mga mata ko. Nagsasabi ako ng totoo. Nakatitig sa akin si Santiago. Ang kanyang mga panga ay nagnyangalit. Tiningnan niya ang mga kalmot sa braso ni Mateo. Tiningnan niya ang nag-aapoy na basurahan. At huli tiningnan niya ang mga papel na nagkalat sa sahig na ngayon ay tinutupok na ng apoy. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo na dumudurog sa natitira kong pag-asa. Tama na soledad. Mariin at malamig na utos ni Santiago, ang kanyang paboritong salita na laging pumapatay sa aking karapatang magsalita. Tama na ang mga kasinungalingan mo. Binigyan kita ng pagkakataong umalis ng tahimik. Ngunit pinili mong mangikil, manakit at manira ng pamilya. Senyor? I don't want to hear another word from you. Dumagundong ang galit niyang boses. Nagpatahimik sa buong silid. Tinalikuran niya ako ng walang anumang pag-aalinlangan. Humarap siya sa head of security. Iposas ninyo ang babaeng yan. Dalhin ninyo sa presinto. Siguraduhin ninyong mabubulok siya sa kulungan kasama ng lahat ng kahihiyan ng pamilya niya. Wala na. Bumagsak ang aking mga balikat. Hinawakan ako ng 2 gwardya sa magkabilang braso at marahas na hinila patayo. Ang malamig na bakal ng posas ay mabilis na ikinabit sa aking mga pulso, bumaon sa aking namumula at nasunog na balat dahil sa chemical kagabi. Nasasaktan ako, ngunit mas manhid na ang puso ko kaysa sa pisikal na hapdi. Tinitigan ko si Mateo na ngayon ay palihim na numingiti habang nakatago sa likod ni Santiago. Sila ang mga totoong demonyo na nagbabalat kayong mga anghel. Ladkad ako ng mga gwardyo, apalabas ng glass house, patungo sa sementadong daanan. Pilit akong nagpupumig, as hindi upang tumakas, kundi dahil hindi ko matanggap ang kawalang katarungang ito. Bago pa man kami makarating sa mga nakaparadang sasakyan, isang maliit at matandang bulto ang mabilis na humarang sa aming daraanan. Si Manang Rosa. Puno ng luha ang kanyang mga mata humihikbi habang lumuluhod sa matigas na kalsada sa harap ni Don Santiago. Don Santiago, nagmamakaawa po ako, maawa po kayo kay Soledad. Hagulgol ng matandang babae pilit na inaabot ang sapatos ng aroganteng tagapagmana. Kilala ko po ang batang ito. Inosente po siya. Ako po ang gumabay sa kanya rito. Hindi po siya kayang manakit ng kahit na sino. Manang Rosa, wag na po. Sigaw ko puno ng takot. Ayokong madamay pa siya sa gulong ito. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Niyakap niya ang mga binti ng isa sa mga guard, yan na nakahawak sa akin,
pilit na inaalis ang marahas nitong pagkakahawak. "Bitawan ninyo siya! Wala siyang kasalanan! Kaawaan niyo ang bata!" Nairita si Doña Carmen. "Alisin niyo ang matandang baliw na yan sa harap ko! Nakakadiri!" Sa isang iglap marahas na itinulak ng gwardiya si Manang Rosa upang alisin ito sa daan. Ang tulak ay nagdala ng matinding puwersa na hindi kinaya ng marupok na katawan ng matanda. Nawalan ng balanse si Manang Rosa. Isang mabigat at matigas na pagbagsak ng katawan ang yumanig sa hangin, sinundan ng isang nakakapanindig balahib na paglapat ng buto sa matulis na gilid ng sementadong baitang. Tumigil ang oras, nanlaki ang aking mga mata. Huminto sa paghinga ang lahat. Nakahandusay si Manang Rosa sa paanan ng hagdan walang malay. At mula sa likod ng kanyang ulo isang makapal at mapulang likido ang dahan-dahang gumapang lumalatag sa puting marmol, kumukulay sa malamig na katotohanan na sa mansyong ito, ang walang kapangyarihan ay laging mag-iiwan ng dugo. Ang mapulang likido na dahan-dahang gumapang sa puting marmol ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalik sa aking paningin. Nakaupo ako ngayon sa isang malamig na silya sa labas ng emergency room ng ospital. Yakap-yakap ang aking sarili habang nanginginig ang aking buong katawan. Dahil sa takot ni Don Santiago na kumalat sa media ang pagkakabagsak ni Manang Rosa, pansamantala niyang ipinaatras ang mga pulis. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang may makakitang inilabas ako ng mansyon ng nakapusas habang may duguang matanda sa tabi ko. Ngunit kapalit nito ay ang mahigpit na bantana sa oras na sumikat ang araw, sisiguraduhin niyang mabubulok ako sa selda. Amoy na amoy ko ang pinaghalong matapang na chemical sa aking balat at ang matapang na amoy ng medisina sa pasilyo. Bawat paghinga ko ay parang may nakabara sa aking lalamunan. Si Manang Rosa, ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal sa loob ng impyernong mansyong iyon, ay ngayon nag-aagaw buhay sa loob ng kwartong nasa harap ko. Dahil sa akin. Dahil sa pagtatanggol niya sa akin. Ibinaon ko ang aking mukha sa aking mga nanginginig na palad. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magmakaawa sa kalangitan. Nakunin na lamang ang lahat sa akin, wag lamang ang matandang inosente. Ang tahimik na pasilyo ay biglang nabulabog ng mabilis at matigas na paglapat ng mga takong sa sahig na tile. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin. Nakatayo sa aking harapan si Clarice. Suot pa rin niya ang kanyang marangyang pulang gown na ginamit niya sa party. Ngunit may nakapatong na itim na coat sa kanyang mga balikat. Nakahalukip-kip siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may halong mapanuyang ngiti. Hindi siya pumunta rito upang kamustahin ang kalagayan ni Manang Rosa. Pumunta siya rito upang siguraduhing tuluyang na akong nadurog. Tingnan mo nga naman ang kinahinatnan ng nagmamarunong. Malamig na pangungutya ni Clarice nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa na parang isang basurang nakakalat sa daan. Sabi ko naman sa'yo, Soledad, huwag kang lalaban sa mga taong kayang bilhin, pati ang hininga mo. Dahil sa katangahan mo, nakapatay ka pa ng isang matanda. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang siya. Ang mga mata kong pugto sa kakaiyak ay unti-unting napalitan ng isang blankong ekspresyon. Bakit hindi ka na makapagsalita? Lumapit siya ng isang hakbang pilit na ipinapamuka ang kanyang kapangyarihan. Umiyak ka. Magmakaawa ka sa akin. Baka sakaling pakiusapan ko si Santiago na bawasan ang sentensya mo kapag nakulong ka na bukas. Akmang bubuka ang aking mga labi upang sumagot nang biglang umikot ang atensyon niya sa kanyang mamahaling cellphone na umilaw mula sa kanyang maliit na purse. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, biglang nag-iba ang timpla ng kanyang mukha.
Ang mapanuyang ngiti ay mabilis na naglaho, napalitan ng matinding kaba at pang-inginig ng kanyang mga daliri habang sinasagot ang tawag. Lumingon siya sa kabilang direksyon, lumayo ng kaunti. Ngunit sapat ba rin ang lapit upang marinig ko ang bawat nanginginig niyang salita. "Papa! Please, Papa, not now!" Pabulong, ngunit desperadong sagot ni Clarice. Ang matinis niyang boses ay nabasag. "Ginagawa ko na po ang lahat. Nakuha ko na si Santiago. Pakakasalan niya ako. Huwag ninyong hayaang bawiin ng bangko ang bahay natin. Papa, wala na tayong pera, alam ko. Pero parang awa niyo na, huwag niyo akong sigawan. Gagawin ko ang lahat para makakuha tayo ng pera mula sa mga Monteverde." Natigilan ako. Nakatitig ako sa likod ng nagmamalaking fiancé ni Don Santiago. Nakita ko kung paano nang hinig ang kanyang mga balikat, kung paano siya pasimpleng nagpunas ng luha habang patuloy na nagmamakaawa sa kanyang sariling ama sa kabilang linya. Sa isang iglap nawala ang galit ko sa kanya. Napalitan nito ng matinding pagkaawa. Isang imperial. Isang pangalan na tinitingala sa buong Maynila. Ngunit sa likod ng mga kumikinang na alahas at mamahaling damit siya ay isang takot na bata na ibinebenta ng sarili niyang pamilya upang isalba ang kanilang mukha sa lipunan. Wala siyang pinagkaiba sa akin. Pareho kaming nakagapos sa utang na loob. Pareho kaming biktima ng mga pamilyang sakim sa kapangyarihan. Bumalik siya sa aking harapan pilit na ibinabalik ang kanyang mata po, breng maskara. Ngunit hindi na nakatakas sa aking paningin ang namumula niyang mga mata. "Anong tinitingin-tingin mo?" Asik niya sinusubukang itago ang kanyang kahinaan. Dahan-dahan akong tumayo. Pinantayan ko ang kanyang paningin. Wala na ang takot sa aking dibdib. Wala na ang pakiramdam ng hiya. "Opo, Ma'am Clarice." Kalmado at tahimik kong sagot. Hindi ako sumigaw. Nun ang bawat salita ko ay may bigat na nagpaatras sa kanya. "Nakakaawa po kayo. Nakakaawa ang pamilya ninyo at nakakaawa rin ang mga Monteverde. Pare-pareho kayong nakatago sa loob ng isang malaking palasyo na unti-unti nang gumuguho dahil sa sarili ninyong mga kasinungalingan. Hindi ko na po kailangan magmakaawa sa inyo dahil kayo po ang tunay na pulubi rito." Nanlahi ang mga mata ni Clarice. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako, ngunit hindi ako umiwas. Tinitigan ko lamang siya ng malamig isang paningin na nagbabagsak sa sarili niyang kamay. Wala siyang nasabi. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, tila tinatakasan ng katotohanang mismong siya ay hindi kayang tanggapin. Tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin sa glass window ng ospital. Ang maruming uniporme ng kasambahay. Ang mga bahid ng pinturang puti, ang mga pasa at sugat. Sapat na. 3 taon kong isinuot ang kasuotang ito upang maging alipin ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa katotohanan. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Laglakad ako patungo sa pampublikong banyo ng ospital. Hinubad ko ang aking apron. Hinubad ko ang manipis na puting palda. Hinubad ko ang lahat ng bakas ng pagiging soledad na kasambahay. Mula sa aking maliit na duffel bag, kinuha ko ang isang simpleng itim na pantalon at paborito kong jacket na ibinigay ng aking ama. Isinuot ko ito. Inayos ko ang aking buhok at pinunasan ang mga natitirang dumi sa aking mukha. Paglabas ko ng banyo, itinapon ko ang uniforme sa basurahan. Kasama ng maruming telang yon ay ang aking kahinaan. Humarap ako sa pinto ng ICU kung saan naroon si Manang Rosa. Huminga ako ng malalim. Ipapangako ko sa pagbabalik ko dala ko na ang husti, yang ipinaglaban mo para sa akin. Tuloy-tuloy akong naglakad palabas ng ospital. Pagbukas ko ng mga glass doors, sinalubong ako ng isang malakas at malamig na hanging nagdadala ng ulan.
Ang bagyo ay tuluyan ng bumagsak sa buong lungsod. Hindi ako sumilong. Hayaan kong basain ng ulan ng aking muka, hinuhugasan ang huling patak ng aking mga luha. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking jacket. Pinindot ko ang mga numerong 3 taon ko nang hindi tinatawagan. Ilang sandali ng pagring bago ito tuluyang sinagot ng isagap pamilyar at malalim na boses ng isang matandang lalaki. "Hello? Sino ito?" Tanong ng nasa kabilang linya. Si Mr. Arturo Valesco, ang kagalang-galang na director ng National Museum at matalik na kaibigan ng aking ama. Huminga ako ng malalim habang pumapatak ang malamig na ulan sa aking balikat. "Tito Arturo." Tahimik, ngunit puno ng determinasyong sagot ko. "Tama po kayo. Masyado na akong nagtagal sa dilim. Handa na po ako. Panahon na para gamitin ko ang tunay kong pangalan." Isang matalim na guhit ng liwanag ang pumasada sa kalangitan, kasunod ng nakakabinging kulog na yumanig sa buong gabi. 3 buwan, 190 araw. Ganyan kabilis gumuho ang isang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan. Ngunit ganyan din katagal bago tuluyang buksan ang mga mata at nagbulag-bulagan sa katotohanan. Mula sa malayo tahimik kong pinanood kung paano unti-unting kinain ng mga anay ang pundasyon ng pamilya Monteverde. Ang kumpanyang dati ay hindi matibag-tibag, ngayon ay palihim na nalulunod sa bilyon-bilyong utang dahil sa walang patid na paglipat ni Doña Carmen at Mateo ng mga pondo patungo sa kanilang mga nakatagong offshore accounts. Sila ang mga totoong linta na sumisipsip sa yaman ng pamilya habang ginagamit nila ang kasal ni Clarice bilang isang magandang kortina upang pagtakpan ang nabubulok na entablado. Ngayong gabi, ang formal na engagement announcement ni Don Santiago at Clarice. Isang malaking piging na dinaluhan muli ng mga elitista ng Maynila upang panatilihin ang ilusyon ng kapangyarihan. Habang nakasakay ako sa isang itim na sasakyan ng gobyerno, papalapit sa pamilyar na matataas na gate ng mansyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa aking dibdib. Wala na ang kasambahay na nakayuko at umiiyak. Wala na ang soledad na nagmamakaawa ng awa. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Kasama ko ang 2 armadong awtoridad mula sa National Bureau of Investigation at 3 senior auditors mula sa National Commission for Culture and the Arts. Ang misyon namin i-freeze ang mga bank accounts at kumpiskahin ang lahat ng ninakaw na historical artifacts at peking art collections na ginamit sa money laundering sa loob ng mansyong ito. Sa loob ng Grand Hall, tumutugtog ang isang masayang classical na musika. Ngunit nang pumasok kami sa malalaking pinto na gawa sa mahogany tila na hati, ang dagat ng mga bisita, napatigil ang musika. Ang mga nagkikislapang kamera ng media na nakatutok sa mag-asawa ay mabilis na bumaling sa aming grupo. Nakatayo si Don Santiago sa gitna ng entablado. Ngunit hindi siya mukhang isang masayang lalaking ikakasal. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, ang kanyang mga mata ay madilim magulo at puno ng matinding pagkalito. Mahigpit niyang hawak sa kanyang kanang kamay ang isang lumang leather na notebook. Nakilala ko ang notebook na iyon kahit sa malayo. Ito ang personal journal ng aking ama. Ang talaan kung saan nakasulat ang lahat ng detalye ng mga peking painting at ang lihim na transaksyon na nag-uugnay sa pangalan ni Doña Carmen. Tila ba nahanap niya ito sa lumang bodega bago pa man magsimula ang party. At ba sa reaksyon ng kanyang mukha, nabasa niya ang bawat salitang nakasulat doon. Ang katotohanang pinili niyang ipagwalang bahala nung gabing ipinakulong niya ako. Nang dumapo ang paningin niya sa akin, nanigas ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang kupita ng alak na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay at ang babasaging kristal ay tuluyang nagkadurog-durog sa sahig na marmol. Si Clarice na mahigpit na nakakapit sa braso ni Santiago ay napanganga.
Namutla ang kanyang muka na parang nakakita ng multo. Maging si Doña Carmen at Mateo na komportableng nakaupo sa VIP table ay napatayo sa sobrang gulat. Hindi na ako ang Soledad na nakasuot ng manipis at maruming uniforme. Nakatayo ako sa harap nila. Suot ang isang matikas at eleganteng puting suit. Ang aking buhok ay maayos at tuwid na nakabagsak sa aking mga balikat. At sa aking leeg ay nakasabit ang isang opisyal na ID mula sa pamahalaan. "Sino ang nagpapasok sa inyo rito?" Galit na sigaw ni Doña Carmen. Pilit na itinatago ang matinding kaba sa kanyang nanginginig na boses. "Security, palabasin ninyo ang babaeng yan, isa siyang kriminal." Mabilis na lumapit ang mga guard ng mansyon. Ngunit agad silang hinarang ng mga armadong opisyal na kasama ko. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga mapanghusgang bisita na dati ay pinagtawanan ako habang nakaluhod sa pagpupunas ng sapatos ni Clarice. Ngayon ay nakatitig sa akin ng may halong takot at matinding paggalang. Tinitigan ko ng diretsyo sa mga mata si Santiago. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng kasagutan. Puno ng pagsisisi na huli na para ibigay. Hindi na ako umiwas ng tingin. "Magandang gabi, Don Santiago." Kalmado at pormal kong bati. Ang aking boses ay malinaw at umaalingaw, gaw sa tahimik na bulwagan. Wala ng senyor, wala ng opo. Ako si Soledad de Vera, ang bagong itinalagang direktor ng National Historical Commission. Nandito kami dala ang isang federal court order upang i-lockdown ang buong mansyon at kumpiskahin ang lahat ng art collections ninyo na ginamit sa pagnanakaw sa kaban ng kumpanya. Itinaas ko ang opisyal na dokumento na may selyo ng gobyerno. Ang matalas na tulog ng aking sapatos na takong ay umalingaw-ngaw ng buong tapang sa bawat hakbang ko sa ibabaw ng kumikinang na marmol. Ang matalas na tunog ng aking sapatos na takong ay umalingaw-ngaw ng buong tapang sa bawat hakbang ko sa ibabaw ng kumikinang na marmol. Humarap ako sa malaking karamihan bago binalingan si Don Santiago na nakatayo pa rin sa entablado na tila isang estatwa ang walang buhay. "Nais niyo bang malaman kung saan nanggaling ang puting pinturang ipinambuhos sa akin ng inyong fiancé 3 buwan na ang nakalilipas, Don Santiago?" Simula ko ang aking boses ay kalmado. Ngunit may talim na pumupunit sa katahimikan ng bulwagan. "Kasi nungalingan," sigaw ni Clarice nanginginig ang kanyang mga labi habang nakaturo sa akin. "Sinusubukan mo lang kaming sirain dahil pinalayas ka namin, Santiago. Huwag mo siyang pakinggan." "Makinig ka muna, Clarice." Mahinang pagputol ni Santiago, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang mahigpit pa ring hawak ang lumang notebook ng aking ama. "Ipagpatuloy mo, Soledad." Inilabas ko ang isang opisyal na dokumento mula sa aking folder at ipinakita sa mga auditor at sa media. Ang pinturang ibinuhos sa akin ay hindi ordinaryong pintura. Naglalaman ito ng isang particular na chemical solvent na ginagamit lamang sa pagbabalbabal ng lumang varnish ng mga antigong obra maestra. Isang chemical na matatagpuan lamang sa loob ng pribadong restoration room ng pamilya Monteverde. Sino ang kumuha nito? Si Mateo. Nilinggon ko si Mateo na ngayon ay unti-unti nang umaatras patungo sa gilid ng pader. "At bakit nila kailangang gamitin ang chemical na yon?" Patuloy ko. "Dahil sa nakaraang 3 taon dahan-dahang pinalitan ni na Doña Carmen at Mateo ang mga orihinal na painting sa mansyong ito ng mga peking replika. Ang mga orihinal na obra ay ibinibenta nila sa black market sa Europa upang pundohan ang kanilang mga personal na accounts. At upang hindi sila matuklasan, ginamit nila ang pamilya imperial. Ginamit nila ang mga utang ng pamilya ni Clarice upang pilitin siyang makipagtulungan at gawin akong panakibutas sa oras na mag-audit ang kumpanya. Nagkaroon ng matinding bulungan sa paligid.
Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap-usap, nakatingin ng may pandidiri kina Clarice at Doña Carmen. Wala kang patunay? Muling sigaw ni Doña Carmen, tumayo mula sa VIP table, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Mga kwentong barbero? Isaghamak na anak ng magnanakaw? Paano mo kaming mapaparatangan ng ganyan? Nasa akin ang lahat ng bank transfers, Ma'am Carmen. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Nasa akin din ang lista ng mga paintings na ibinenta ninyo. At higit sa lahat, nasa akin ang ebidensya ng inyong pinakamalaking kasinungalingan. Humarap ako muli kay Santiago. Kinuha ko ang isa pang papel mula sa folder, isang opisyal na dokumento ng DNA test na nakuha ko sa tulong ng mga awtoridad sa nakaraang 3 buwan. Sir Mateo, o dapat ko bang sabihing Mateo de Vera? Tiningnan ko si Mateo ng diretso sa mata. Don Santiago, si Mateo ay hindi mo pinsan. Hindi siya isang Monteverde. Siya ang anak sa labas ni Doña Carmen sa dati niyang kasintahan bago niya pakasalan ng iyong ama. Pinalaki ka niya sa kasinungalingan upang sa oras na mamatay ka o bumagsak ang kumpanya, si Mateo ang hahawak ng lahat ng yaman ng mga Monteverde. Parang isang bomba na sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang mukha ni Santiago ay tuluyang nawala ng kulay. Napatingin siya kay Mateo bago dahan-dahang ibinaling ang kanyang nanginginig na paningin sa kanyang madrasta. Totoo ba? Tanong ni Santiago, ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit puno ng matinding sakit. Totoo ba, Tita Carmen? Ang buong buhay ko, ang buong tiwala ko sa inyo, kasinungalingan lang ang lahat. Santiago, hindi. Mabilis na lumapit si Doña Carmen, pilit na hinahawakan ng kamay ng kanyang anak-anakan. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinusubo niya lang tayong pag-away-awayin. Isang kasinungalingan ang papel na yan. Nandito ang opisyal na selyo ng Forensic Laboratory, Carmen. Deklara ng isang senior auditor na kasama ko. Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Nang ma-realize ni Doña Carmen na wala na siyang kawala na ang lahat ng kanyang marangyang buhay ay tuluyan ng maglalaho mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Ang mapagmahal na madrasta ay tuluyang naglaho na palitan ng isang desperadong hayop na handang kumagat kahit ang sarili niyang dugo upang makaligtas. Humarap siya kay Mateo at walang awang dinaluhan ito ng isang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ng lalaki sapat upang mapalingon ang ulo nito sa gilid. Hayop ka, Mateo! Sigaw ni Doña Carmen, itinuturo ang kanyang sariling anak. Siya ang utak ng lahat ng ito, Santiago. Siya ang nagnakaw ng mga files. Siya ang nagpilit sa akin na ibenta ang mga paintings. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Wala akong kinalaman dito. Nakihati lang ako dahil natatakot ako sa kanya. Natigilan si Mateo. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang at panlilinlang na bababalot ng matinding sakit, pagkabigo at galit na unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Sinira mo ako. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas hanggang sa maging isang nakakapangilabot na sigaw. Ako ang utak. Ako na nagtiis ng 25 taon sa dilim. Ako na itinuring mong aso sa mansyong ito habang si Santiago ang hari, sabi mo. Mahal mo ako. Sabi mo para sa akin ang lahat ng pagnanakaw na ito. Pero ngayon, ibebenta mo ako para lang maisalba ang sarili mong balat. Manahimik ka, bastardo, bulyaw ni Doña Carmen. Sana hindi na lang kita ipinanganak. Sa isang iglap, tuluyan nang nawala ang katinuan ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo na puno ng purong galit at kabaliwan. Sa harap ng daan-daang bisita media at mga pulis, mabilis siyang sumugod papalapit kay Doña Carmen. Inabot niya ang leeg ng sarili niyang ina at mahigpit itong sinakal, itinulak ito
pabagsak sa ibabaw ng hapagkainan na puno ng mga pagkain at kristal. Mamatay ka na. Walang kwenta kang ina. Kung babagsak ako, sasama ka sa akin sa impyerno. Sigaw ni Mateo habang patuloy na ibinabaon ang kanyang mga daliri sa leeg ni Doña Carmen na ngayon ay nangingisay at pilit na humihingi ng tulong. Nagkagulo ang buong bulwagan. Sumigaw ang mga kababaihan, nagtakbuhan ang mga bisita, habang ang mga armadong pulis ay mabilis na sumugod upang awatin ang nagwawalang lalaki. Pinanood ko ang eksenong yon nang walang kahit anong emosyon. Ang pamilyang dating napakataas, ang mga taong gumamit ng kanilang kapangyarihan upang sirain ang buhay ng aking ama ay ngayon ay nagpapatayan sa harap ng buong mundo dahil sa sarili nilang kasakiman. Ang matinding gulo at ang nakakapangilabot na hiyaw ni Mateo ay tuluyang lumunod sa marangyang gabi ng mga Monteverde. Mabilis na inilayo ng mga pulis si Mateo mula sa nanghihinang katawan ni Doña Carmen. Habang kinakabitan sila ng mga posas tuluyan, nang nawala ang karangyaan ng pamilyang dati, ay tinitingala ng lahat. Si Doña Carmen ay humihikbi habang hawak ang kanyang namumulang leeg, gulo-gulo ang buhok at sira ang mamahaling alahas. Si Mateo naman ay umiiyak na parang isang batang nawawala sa dilim. Ito ang kanyang huling sandali ng pagiging tao, isang anak, na naghimagsik dahil sa matinding uhaw sa pagmamahal ng isang inang. Hinding-hindi siya kayang kilalanin. "Ginawa ko lang naman ang lahat ng gusto mo, Ma," sigaw ni Mateo habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. "Bakit mo ako ibinenta? Bakit mo ako itinapon?" Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting nawala sa labas ng mansyon. Ngunit nag-iwan ito ng matinding katahimikan sa loob ng Grand Hall. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Clarice kay Santiago. Bagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig na marmol, umiiyak at mahigpit na humawak sa laylayan ng taksido ni Santiago. "Santiago, please, wag mo akong iwan, hindi ko alam ang pagnanakaw nila." "Parang awa mo na, tulungan mo ang pamilya ko. Papatayin kami ng mga pinagkakautangan namin." Tiningnan siya ni Santiago ng malamig. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong pagod sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Clarice. "Tama na, Clarice." Basag ang boses na sagot ni Santiago. "Tapos na tayo. Ayoko na ng gulo." Ito ang huling pagkakataon na narinig ko ang paborito niyang linya. Ngunit ngayon, hindi na ito galing sa kapangyarihan, kundi sa matinding pagkatalo. Sa sumunod na linggo, tuluyang idineklara ng korte ang bankruptcy ng pamilya imperial at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng mga bangko. Ang korona ng pamilya Monteverde ay tuluyan ng nabasag, naging maliliit na piraso na dumi sa sahig. Tumalikod ako at naglakad palayo kasama ang mga opisyal ng pamahalaan. Hindi ko nilingon si Santiago na nakatitig sa akin mula sa malayo. Hindi ko na kailangang makita ang kanyang mukha upang malaman na ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. 1 buwan pagkatapos ng gabing yon, nagsimula na akong bumuo ng sarili kong buhay. Sa tulong ni Tito Arturo at ng aking sariling pagsisikap bilang isang lisensyadong art appraiser, nakakuha ako ng posisyon sa isang respetadong museo. Inilipat ko si Manang Rosa sa aking maliit ngunit malinis na apartment sa Maynala pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Ligtas na siya bagamat marupok pa ang katawan, ngunit ang kanyang mga ngiti tuwing umaga ay sapat na upang mapawi ang lahat ng hapdi ng aking nakaraan. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan para sa aming dalawa, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang malamig na hanging dala ng bagyo ay humampas sa aming bintana. Narinig ko ang mahihinang katok sa aming pintuan. Nagtaka ako dahil wala naman kaming inaasahang bisita sa ganitong oras. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto at binuksan ito. Natigilan ako.
Nakatayo sa labas ng aking pinto sa ilalim ng madilim at basang pasilyo, si Don Santiago Monteverde. Wala na ang mamahaling sasakyan. Wala na ang mga bodyguards at wala na ang aroganteng pinuno ng kumpanya. Basang-basa siya ng ulan, mula ulo hanggang paa nang inginig ang kanyang mga balikat, at ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang dating makinis na buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang simpleng polo shirt ay basang-basa at nakadikit sa kanyang katawan. Nang makita niya ako, biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na semento ng aking threshold. Lumuhod siya sa harap ko. "Soledad?" Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig at matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako. Nabasa ko ang journal ng ama mo. Nalaman ko ang lahat ng sakripisyo mo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil pinili kong protektahan ang isang wad na dangal kaysa sa katotohanang dala mo." Inabot niya ang aking kamay. Ngunit hindi ko ito hinayaang hawakan niya. Ipinasok ko ang aking mga kamay sa bulsa ng aking jacket at tiningnan siya ng malamig mula sa aking kinatatayuan. Ang tao sa harap ko ay hindi ang makapangyarihang Don na nagpahirap sa akin. Tinitigan ko ang bungyang utsong runray ng lalaking minsang naging napakataas, ngunit ngayon ay lumuluhod sa putikan upang humingi ng tawad sa isang kasambahay na dati niyang itinuring na walang halaga. Nakatitig ako sa nanginginig na mukha ng lalaking lumuluhod sa harap ko. Ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang balikat, tila hinuhugasan ang lahat ng pagmamalaki ng pamilyang minsang nagpahirap sa akin. "Gusto kong ibalik sa iyo ang lahat, Soledad." Bulong ni Santiago, ang kanyang boses ay basag at nanginginig sa lamig. "Bibigyan kita ng bagong bahay, ibabalik ko ang lahat ng perang nawala sa pamilya mo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng mga Monteverde upang linisin ang pangalan ng ama mo sa buong bansa. Just please, bumalik ka sa akin. Hayaan mo akong bumawi." Tiningnan ko siya ng may malalim na buntong hininga. Walang galit sa aking puso, wala ring pait. Tanging kapayapaan na lamang ang natira pagkatapos ng mahabang giyera na aking pinagdaanan. "Hindi mo pwedeng bilhin ang dignidad ko, Santiago." Kalmado at dahan-dahan kong sagot. "Ang pangalan ng aking ama ay malinis na dahil lumabas na ang katotohanan. Hindi ko kailangan ang yaman mo, at lalong hindi ko kailangan ang kapangyarihan ng mga Monteverde upang patunayan ang halaga ng aking pagkatao." "Soledad." Patuloy na pagmamakaawa niya, pilit na inaabot ang dulo ng aking sapatos. "Tumayo ka dyan, Santiago." Putol ko sa kanya, pormal at may dumi sa paningin. "Ayoko ng gulo, di ba? Yan ang palagi mong sinasabi nun. Kaya ngayon pakiusap, umalis ka na. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko sa sarili kong paraan. At ikaw, ayusin mo ang pamilya mo nang wala ako." Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng aking apartment. Narinig ko ang mahina niyang hikbi sa labas bago tuluyang napalitan ng tunog ng patuloy na pagbuhos ng ulan ang buong gabi. Humarap ako kay Manang Rosa na nakaupo sa sala. Nukumiti siya sa akin, isang ngiting nagpaparamdam na sa wakas kami ay malaya na. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 12 buwan, ibinuhos ko ang aking buong lakas at talino sa pagtatrabaho. Sa tulong ng aking mga nakalap na karanasan at gabay ni Tito Arturo, nagawa kong maging isang kilalang independent art conservator sa bansa. Hindi ko ginamit ang pangalan ng mga Monteverde. Ang bawat hakbang ko ay pinaghirapan ko, pinatunayan ko sa buong mundo na ang isang De Vera ay kayang tumayo sa sariling mga paa nang walang tinatapakan na kahit sino. Ngayong araw ang grand opening ng aking sariling art conservation gallery sa Makati. Ang bulwagan ay napuno ng mga mahilig sa sining, mga kolektor at mga mamamahayag. Nakatayo ako sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng beige na dress na kang-iti habang nakikipag-usap sa mga bisita.
Napatigil ako nang makita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na pumasok sa gallery. Si Santiago. Ngunit hindi siya dumating bilang isang mayabang na bilyonaryo na gustong bilhin ang buong gusali. Pumasok siya tulad ng isang ordinaryong bisita. Pumila siya sa labas upang bumili ng tiket at tahimik na naglalakad sa paligid habang tinitingnan ang mga ibinalik kong buhay na mga lumang painting. Suot niya ang isang simpleng asul na polo, mukhang mas payapa at mas matanda, ngunit may dalang kakaibang respeto sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nang magtagpo ang aming mga paningin, bahagya siyang naumiti. "Congratulations, Soledad." Taimtim niyang bati. Ang kanyang boses ay malumanay. Wala na ang lamig at awtoridad na nakasanayan ko noon. "Napakaganda ng gallery mo. Tama ka. Hindi mo nga kailangan ng tulong ko upang makarating sa tuktok." Tumingin ako sa kanya at nagpakawala ng isang bahagyang ngiti. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang aking amo, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang tao na natuto na rin mula sa sarili niyang mga pagkakamali. "Salamat, Santiago," sagot ko. Lumingon kaming dalawa sa pinakasentro ng gallery. Doon sa ilalim ng pinakamaliwanag at pinakamagandang liwanag ng bulwagan ay nakasabit ang isang restored masterpiece ng aking ama. Isang painting na nagpapakita ng isang payapang kanayunan puno ng pag-asa at bagong simula. Wala kaming hawak na mga dokumento ng pagnanakaw. Wala kaming bit-bit na galit o kahihiyan. Nakatayo kaming dalawa sa harap ng sining sa parehong antas bilang dalawang malayang tao na handa ng harapin ang bukas ng may malinis na konsensya. Ang magandang painting ng aking ama ay nakasabit sa pinaka-espesyal na bahagi ng aking bagong tahanan. Ang bawat kislap ng liwanag sa na-restore na obra ng aking ama ay tila isang patunay na walang gabi ng pagtitiis ang hindi natatapos sa isang maningning na umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala hanggang sa huling sandali ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito lalo na sa bahagi kung saan walang awang tinapunan si Soledad ng chemical na pintura at ng duguang bumagsak si Manang Rosa sa hagdanan, hindi ko napigilang mapaiyak sa tinde ng kawalang katarungan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa akin na ang ating dignidad ay parang isang antigong obra maestra. Maaari tayong takpan ng makapal na dumi, putik o chemical ng mapanghusgang lipunan. Ngunit sa oras na dahan-dahan nating bakbakin ang mga maling akusasyon sa pamamagitan ng ating sipag katapatan at pananalig sa Diyos, ang tunay at maningning na kulay ng ating kaluluwa ay muling lilitaw. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Soledad, magagawa niyo rin bang talikuran ang yaman at alok na kompensasyon ni Don Santiago upang magsimula ng mag-isa? O baka mas pinili ninyong tanggapin ang marangyang buhay na karapat-dapat naman sa inyong mga sakripisyo? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin habang nakikinig kayo ngayon. Saan nga palang sulok ng mundo kayo naroroon habang pinakikinggan ang kwentong ito? At anong ginagawa ninyo sa mga sandaling ito? Ibahagi ang inyong mga kwento at kuro-kuro sa ating comment section dahil dito palagi kaming handang makinig sa inyong mga karanasan. Huwag niyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot at mainspira. Sana ay baunin ninyo ang lakas ni Soledad sa inyong pang-araw-araw na pakikibaka. Naway maging matatag kayo sa pagtatayo ng sarili ninyong buhay nang may danggal at kapayapaan sa puso. Pamagat ng kwento, ang restoration ng aking dangal. Ang kwentong ito ay ibinatay sa karanasan ng isa nating tagapakinig na si Maria Tatlong, 48 taong gulang na kasalukuyang nasa Hong Kong bilang isang OFW na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang mensahe na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon sa buhay,
kundi sa katatagan ng kanyang prinsipyo. Paalala ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang katang-isip lamang. Hindi nito layong manira o bumatikos ng sinuman kundi ang magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.